15 araw na ang itinatagal ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At habang lumalalim ang presentasyon ng ebidensya, umiinit din ang palitan ng mga argumento sa loob at labas ng impeachment court. Nang tanungin naman namin ang taong bayan kung sapat na ba ang ebidensya na ginamit ang confidential funds sa mga Christmas party para patunayan ang misuse of confidential funds, ang sabi nila. Sobra na tayong niloloko. So, hindi lang yung Christmas party yung dahilan doon, pero kundi nag-start na rin siya sa educational aspect, sa DepEd, pati sa kanyang pag-falsify ng mga acknowledgement receipt, pati sa pagbibigay ng budget na every budget ay on its own, like all zero digits na halatang talagang hindi naman totoo. Sapat na yun kasi may memorandum circular na nilabas naman kasi ang government kung paano gagastusin ang confidential fund. Siyempre, base dun sa pag-iimbestiga ng Commission on Audit, mali talaga yung paggamit ng OBP ng confidential fund nila. Kaya dapat may managot dun. Hindi sapat ang mga ebidensya na inilalabas para gumamit ng mga confidential fund para sa Christmas party. Kasi dapat talaga patunayan nila na yung ginamit sa Christmas party ay talagang winaldas or ano. Dapat kasi patunayan nila na talagang ginamit sa mali. Kasi sa akin kasi, kung kailangan naman talaga na gamitin ang fund, dapat lang naman na gamitin kasi Christmas party yun. Dapat lang naman ginagamit ng opisyal yan ng confidential fund kasi halimbawa may mga bisita yung mga yan ang ginagamit sa mga party, mga Christmas party. Yan naman ang ginagamit kasi pera ng gobyerno yan. Ano nga ba ang pananaw ng mga eksperto sa naging testimonya ng COA auditors at cross-examination ng depensa? Kasama natin ngayon via Zoom ang Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase. Good morning, Attorney Pau, and welcome back to Memo. Good morning, Willard, at sa mga taga-subaybay ninyo. First question, sir. Naging sentro ho kasi ng pagtatanong ang mga alituntunin o rules, no, yung governing confidential at intelligence funds. Sa puntong ito po, ano ang kailangang mapatunayan pa ng prosecution para maiugnay ang mga COA findings sa isang impeachable offense? Well, kung titignan po kasi natin yung purpose ng confidential funds at yung memorandum circular, sapat na po actually kung mapakita na hindi nga nagamit ayon sa memorandum circular yung confidential funds. So, siguro Willard, kailangan i-clarify na hindi po lahat ng pera sa pamahalaan ay pwede gamitin for any public purpose. No? Mayroong bawat kusing sa gobyerno, mayroong pinupuntahan niya na tinakda either ng Congress or let's say ng trust funds na established ng pamahalaan. Yung confidential funds, una, hindi siya para sa kahit anong government expenditure, para lamang siya sa surveillance operations. So kahit nga po intelligence, hindi siya pwede gamitin doon. At kaya tayo ganoon ka-stricto kasi malaki yung flexibility na binibigay natin sa head of agency dahil nga kinikilala naman natin na hindi ganoon kadali patunayan yung surveillance spending kasi baka mali yung informant or yung safe house, etc. But pangalawa doon, kung Christmas party nga talaga ito, I think bawal po kasi ang Christmas party sa gobyerno. So, to begin with, problematic na po yung paggamit ng pondo for that purpose. No? And I think kailangan din po kasi tignan na kahit payagan pa ho yung mga gathering sa gobyerno at gamitin yung public funds for it, pwede naman po iyon. Definitely yung pera na pang surveillance operations, hindi po pwedeng ilipat na lang basta-basta. Kasi hindi naman ito personal na pagmamayari ng head of agency gaya ng Vice President, but pera ito ng bayan, no? At yung bayan mismo through their Congress ang nagtatakda kung paano ito gagastusin. Dean, kahit na sabihin po na ang surveillance ay para sa seguridad ng VP? Opo, no? Kasi una sa lahat, may sarili pong budget ang Vice President para sa kanyang security. So, dahil lahat naman po tayo, hindi naman po unlimited ang pera ng pamahalaan, kailangan po natin gamitin ng tama and tipirin in really so many words, no?
yung paggastos natin ng pera ng bayan. So, yung budget na inilaan for her security, dapat sapat po, no, para ma-meet yung needs, no, ng kanyang opisina. And pangalawa po siguro, hindi din po siya pasok kasi doon sa surveillance dahil yung kino-contemplate po ng confidential funds ay yung mga gastusin na hindi kaya dumaan sa regular procurement. So for example, bibili po tayo ng information or tip galing sa isang informant. Wala naman pong procurement process para doon. Magre-renta po tayo ng safe house, no? Ibig sabihin, mabilisan po at kailangan secret usually yung location. Kung dinaan po yung sa normal procurement, baka nangyari na po yung harm na iniiwasan natin, hindi pa napoprocure yung safe house na rental. Pero yung security ng Vice President and the security of any officer po, meron pong budget na nakalaan dyan. So dumadaan po yan sa normal na proseso ng hiring, etc. So hindi po binigay ang confidential funds para shortcut, no? Or i-short circuit yung mga procurement and government auditing processes natin. Oho. So bali din kung nagamit ang confidential funds sa purpose other than what is kumbaga stated in that joint memorandum circular, liable ho ba ang opisyal sa iba pang batas? Halimbawa ay isang uri ho ba ito ng malversation, sir? Opo, no, actually good point. Krimen po talaga siya. Pag malversation po yung offense na kapag may pera ng bayan, parang ipinersonal mo na gamit. So halimbawa, mayroong budget para sa pagpapaayos ng inyong opisina, bumili ka ng sasakyan para sa sarili mong gamit. Malversation po iyon. Pero mayroon pong malversation kahit na pang-official use pa yung ginamit. So, crude example, may budget ka para sa pagpapaayos ng opisina, ang ginawa mo, bumili ka ng vehicle para sa opisina mo. So kahit official use pa yun, hindi mo sinunod yung itinakda ng batas. Ang tawag po doon technical malversation. No? At kaya po yung krimen, kaya po siya pinagbabawal kasi hindi po personal na pagmamayari ng opisyal yung pera ng bayan. Kailangan po siyang sumunod doon sa mga checks upang hindi po maabuso. So sa sistema po natin, broadly speaking, Kongreso ang nagde-determine kung paano gagastusin yung pera. Yung mga ehekutibo na opisyal natin, sila naman po yung naggagastos noon. Pag pinagsama niyo po yung kapangyarihan na magtakda kung paano gagastusin at paano gagastusin, doon po kasi kadalasan na abuso yung pera ng bayan. Oo. May argumenta naman ang depensa din na ang ilang COA findings gaya ng notices of disallowance ay hindi pa final. Gaano kalakas ang ganitong klaseng argumento sa isang impeachment proceeding? Legally, hindi po siya malakas kasi hindi naman po ito isang proseso, itong impeachment, upang pagdesisyonan kung dapat ibalik ni Vice President Duterte yung confidential funds na hindi properly na-liquidate. Kung ganoon po kasi yung pinag-aawayan natin, then tama po na hindi pa ko final yung desisyon ng COA. Pero impeachment po ito eh. Ang pinag-aawayan natin ay hindi kung ibabalik yung pera. Ang pinag-aawayan natin ay given itong alleged irregularities at inaantay pa natin yung sagot or ebidensya ng depensa, given itong alleged irregularities na ito, pagkakatiwalaan nyo pa ba yung public officer na magpatuloy sa pwesto niya at humawak ng pwesto sa hinaharap? So magkaiba yung pinag-aawayan natin and therefore hindi natin kailangan antayin na matapos yung COA audit bago actually magkaroon ng weight. Yun yung legal side. But on the political side, yung danger kasi is yung kaso ng prosecution sounds like, and hindi ko alam kung ito yung intent nila, no, but it sounds like nakatali siya so far doon sa COA audit report. So dahil hindi pa nga tapos yung COA audit report, kailangan yung prosecution ngayon, kung kaya nila, magpakita sila ng ebidensya na magtatali nga doon sa misuse ng confidential funds over and above the confidential COA report. So nariyan na yung, I think, yung testimony na parating next week. Kasi kahit hindi pa tapos yung COA report o yung COA audit, maririnig natin next week kung ano nga ba talaga nangyari doon sa paglabas ng pera mula doon sa mga special disbursing officers mismo. Pag tinignan nyo yung pre-trial documents ng prosecution, naroon din kasi si Madriaga. So hindi ko alam kung ipapakita nila siya or magpapakita sila ng ibang testigo upang sabihin na bukod doon sa failures in liquidation at yung pagwawaldas ng confidential funds, mayroon talagang pinuntahan na scheme
no, or na personal benefit itong pondo na ito. So technically, hindi required yun ipakita kung legal case ito. Pero kinikilala natin yung impeachment sui generis, political, and therefore medyo mataas yung expectation ng mamamayan na ipakita talaga na hindi na dapat pagkatiwalaan itong opisyal na nasasaktal. Dean, going by the arguments of the defense, sino ho ang magiging liable dito sa technical malversation? Yung disbursing officer ho ba or OVP mismo? Dahil given the nature of the work of the Vice President, hindi naman niya kakayaning suyurin daw ang lahat ng nire-release ng kanyang mga disbursing officer, sir. Normally, totoo po yun. Ang tawag po dun ay yung Arias Doctrine. So meron pong 1980s case na ine-explain na kapag yung isang opisyal, head of agency halimbawa, sa dami ba naman ng proseso ng ahensya mo, hindi mo kaya tutukan bawat labas ng pera, bawat pirma. So pwede ka mag-rely doon sa mga signatures na mga nakabababa ng subordinates mo dahil yun yung ordinary course ng processing, no? So halimbawa, may hindi na ibili na lapis yung DepEd, hindi mo naman pwedeng habulin yung Vice President as long as dumaan sa normal procurement processes yung pagbili na iyon. Pero iba po ang confidential funds. No? Yung regular spending, regular funds, naiintindihan po natin yung parang chain of accountability na iyon. Pero pagdating sa memorandum circular doon sa confidential funds, malinaw po na dapat yung head of agency personally responsible doon sa paggastos ng confidential funds. At bakit po? No? Una, with great power comes great responsibility. Kasi hindi gaya ng regular funds kung saan suportado yan ng dose-dose ng dokumento bago ka bumili kahit ng isang case lang ng lapis, no, kung school ka. Pagdating sa confidential funds, yung pruweba mas malambot, mas flexible. Kasi kinikilala nga natin na hindi naman siguro maglalabas ng official receipt yung informant na binayaran ko yung information. Or hindi naman maglalabas ng sales invoice yung nakakuha ng reward, no, mula sa confidential funds. So, iba yung pruweba, less yung pruweba, but mas mataas yung accountability ng opisyal kung mapatunayan nga talaga na nawaldas yung confidential funds ng ahensya niya. Kaugnay niyan at nabanggit nyo rin earlier na may political aspect ang impeachment trial. Magkaiba ho ba din ang standard ng impeachment court kumpara sa isang ordinaryong criminal trial pagdating sa ebidensya at burden of proof? Opo, magkaiba po. And I think ito yung main scholarly academic criticism dun sa proseso so far. Pag tinignan nyo yung proseso mula Article 4 hanggang ngayon, sobrang laki ng focus on the legalistic aspects ng mga krimen na involved. Grave threats ng Article 4, malversation or technical malversation, or yung COA, violations ng COA audit dito sa second. Tama po yun in a sense na parang pinipinta natin from the prosecution side, na pinipinta nila yung kaso bilang pagdabag ng batas. Pero ang ultimate nga po na tanong kasi sa impeachment ay pagkakatiwalaan mo ba yung opisyal. So halimbawa po, hindi mapatunayan na nawaldas talaga yung confidential funds or nagamit for the personal benefit of the Vice President. Kung naipakita na yung 4,000 receipts, for example, ay huwad or false, kahit wala ba siyang personal na responsibility for it, kahit hindi naman niya inutos na ipeke yung acknowledgement receipts, hypothetically, pagkakatiwalaan mo ba yung head of agency na walang control sa opisina niya? Na nahayaan mawala yung ganoong kalaki na milyon-milyon? So hindi po yung legal standard, no? Moral standard po yung ina-apply doon. So pag tinignan yung kasaysayan ng impeachment, kung paano pinapaliwanag, lalo na ng Corona impeachment, ng mga senators yung kung dapat ba ma-convict si Chief Justice Corona, hindi po actually sila nagfo-focus doon sa technicalities. Ang focus nila ay on yung moral judgment ko bilang isang senador, dapat ko pa ba pagkatiwalaan itong official na ito? And consistent po yan even doon sa deliberations ng framers ng 1987 Constitution. Doon po talaga nakatuon. So mas fluid yung standard, kaya nga po mas political itong proseso na ito. Pero of course, meaningful po na itinatali nila sa batas na over and above, kasi naipapakita din naman po potentially yung immorality ng public officer. Precisely ba yung sunod-sunod, paulit-ulit at mga seryosong paglabag doon sa mga existing natin na batas. Saka hindi rin po required no, na maging abogado halimbawa ang mga senator judge na lumilitis sa kaso, Dean. I think ito po yung punto in our history na pinakakaunti ang abogado sa Senado. Hindi po ibig sabihin nun na
hindi po sila dapat pagkatiwalaan ng trabaho na iyon. In fact, pag tinignan niyo po yung saligang batas, hindi naman sinasabi doon na hindi ka pwede magkaroon ng impeachment kung hindi sapat yung abogado mo. Or hindi din sinasabi doon na kailangan abogado yung presiding officer, although clearly nakikita natin ngayon kahit papaano nakakatulong siya. Now, all of that said, no, ibig sabihin po nun, hindi po dapat sinusubukan ng mga senador na maging abogado sa prosesong ito. Kasi hindi po sila mga judges na tinrain, no? For years, for decades, kung paano magdesisyon in a legal manner, looking carefully at mga legal elements, checking kung itong legal provision na ito ay na-violate. Mas naka-address po sa senses nila, sa moral senses and moral ascendancy ng mga senador, kung sapat na po ba, na-attain na po ba yung level of an impeachable offense para bumoto for conviction or conversely for acquittal. No? Kaya nga po yung mga ebidensya siguro, napagod po kasi kahapon, I think, yung mga nanood dahil ang haba po nung cross-examination, nag-aaway na po yung dalawang abogado. Kung hindi ka ko pinipilit panonoorin yun, hindi mo talaga siya panonoorin. And therefore, baka hindi po nakakatulong sa proseso yung pag-over-legalize. No? From the evidence all the way to the procedure. Oo. Ano napansin nyo sa pangunahing strategiya ng prosekusyon at nais nilang patunayan? Kasi may nakakapansin na parang ang pinaka-objective ho nila ay hindi sumentro doon sa paglustay ng pondo, kundi yung betrayal of public trust in general. Dahil isa ho yan sa lumalabas sa 4 na articles of impeachment ng BISE, yung isa sa mga grounds, yung betrayal of public trust din. So, politically, correct po iyon. But kung yun po ang strategy talaga na nakafocus doon sa betrayal, then dapat magpakita po ng ebidensya strongly showing na may betrayal of public trust. So, tignan niyo po yung man-on-the-street interviews niyo kanina before itong interview natin. Pag tinanong po, di ba, parang sapat na po ba yung ebidensya nung Christmas party upang matanggal? Yung sagot po ng ibang tao ay, Christmas party lang naman yan, di ba? Parang bahagi naman yan ng trabaho ng gobyerno or any office. Parang ganun yung indication. Pero hindi po kasi ganoon siguro kalinaw, no, para sa taong bayan and through the prosecution's evidence na yun nga yung nangyayari. So, may burden kahit pa paano, and don't envy yung trabaho ng prosecution, no, to show na more than just pagkakamali, more than just negligence, or more than just failure to account for these documents, yung ginawa po ng VP either dahil sobrang pabaya niya sa pagpapatakbo ng opisina niya or sobrang questionable ng mga resibo na lumabas, yun po ay nagpapakita ng betrayal of public trust. On the other hand, for the defense, no, ang trabaho naman po nila ay paliitin or to make it seem insignificant yung mga ganoong pagkakamali. Kaya pag nakita niyo po yung cross-examination kahapon, yung iba pong paliwanag batay doon sa mga circular mismo or batay doon sa mga lumang circular, pinapakita din nila na, ito tama naman, di ba? Pumayag naman kayo rito sa expenditure na ito ng DepEd or expenditure na ito ng OVP. Pero nawawala po kasi doon sa mas matagal or oras-oras na cross-examination, yung central nila na punto. And therefore, just to go to a different point quickly, no? Yung mukha nga po after ng cross-examination is, respectfully, hindi po malinaw doon sa viewer kung ano po ba talaga yung punto ng cross-examination. Yung pinakadagok po actually nangyari na doon sa questioning ng senators kung saan inamin ng COA na hindi pa tapos yung investigation or parang ongoing pa siya. Doon po actually yung parang or yung nag-rely po sila, doon sa Committee on Justice Investigation. Parang yun po yung pinakadagok kahapon. Instead of yung mga tanong during cross na hindi na-bury na po underneath yung napakahaba na examination. Oo. May implication ho ba yun na malaki din kapag nasabi na hindi pa, final hindi pa tapos ang kanilang pagbusisi doon sa pondo? Well, legally wala po. No? Kasi yun nga po, hindi naman po ito kaso ng COA. Kaso po ito ng Vice President and kung fit pa ba siya to hold public office. Pero politically, meron po. Kasi kahit pa paano, kung nakatali yung case ng prosecution doon sa COA audit report at maipapaliwanag ng defense na hindi pa tapos yan, hindi pa final yung report na iyan, then kailangan nila ngayon maghanap ng ibang base para sabihin na kahit hindi pa tapos yung COA audit report, isa lamang yan sa mga iba't ibang ebidensya na nagpapakita ng pagwawaldas ng confidential funds. So baka yun po yung epekto noon. Oo.
Na-distract nga ho ang mga sumubaybay sa trial kahapon tungkol sa usapin ng misleading questions at leading questions. Hihingi lang ho kami ng konting, kumbaga, law school 101, trial 101. Maaari ho ba nating ipaliwanag sa simpleng paraan kung ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa at kung alin ang pinapayagan sa isang cross-examination? Ang leading question po, leading, no? Letter L yung simula. Ang ibig sabihin po noon ay yung tanong po na sinasuggest na niya yung sagot. So, pumunta ka ba sa tindahan kahapon? So, sinasuggest na po niya doon sa testigo na pumunta ka sa tindahan kahapon. So, yung witness, usually, naiipit siya na sumagot, yes or no only. Nakita niyo po yung kahapon. Ang leading po, generally, bawal sa direct. No? Kasi gusto po natin na yung witness magsabi ng totoo batay sa kanyang naamoy, nakita, narinig, etc. Imbes doon sa pinipilit ng abogado. Pero pag sa cross-examination, pwede po ang leading kasi ang tinitest na po doon ay hindi kung ano yung alam ng witness, pero kung nagsasabi siya ng totoo. So naghahanap ka ng consistencies, inconsistencies sa naratibo niya. Yung misleading, iba po yun. Misleading po ay batay doon sa yung isang tanong, phrased like a leading question, pero batay siya either doon sa pagsasalungat sa statement ng testigo or sa mga bagay na hindi pa na-establish. So, ang bottom line po nun, parang nililito yung testigo, no? Para lang makakuha ng juicy na sagot. So halimbawa, sinabi ng testigo on direct na sumakay ako sa blue na sasakyan, blue na car. Pag sa cross-examination, pag yung tanong ay, so sumakay ka dun sa pulang sasakyan, parang, di ba, gusto mo masabihin niya na yes, para later on, ikaw compare mo na, sabi niya dun sa direct blue, tapos sabi niya dito sa cross red. So, bawal po yun kasi parang nililito yung testigo. Now, yung nangyari po kahapon, I think, honestly, from from a lawyer's perspective also, sa init po ng trial, yung minsan hindi po natin naririnig ng buo, yung mga statements. And I think in the exchange, sa init ng exchange nilang dalawa, it might really be possible na sinabi ni Attorney Lorna na misleading questions are not allowed, but sa side po ni Attorney Ferrer po ata, sa dami nung iniisip siguro or sa dami nung nangyayari during the exchange, baka ang narinig po niya ay leading questions lang are allowed on cross. So, posible naman po talaga yun. No? Kasi basic rule naman po for all of us na ang misleading, bawal siya whether on direct or on cross. At kahapon, nagbabala rin si Senate President at Presiding Officer Chis Escudero na maaaring i-regulate ang public statements ng mga counsel. Sa tingin niyo ho ba ay hanggang saan dapat ang authority ng impeachment court sa mga sinasabi ng mga abogado sa labas ng courtroom? This is in light of the Facebook post of Attorney Ligutan during the proceedings yesterday. With a full disclosure po na si Attorney Virgil kasi teaches with us as well. Objectively po for me, hindi po nakakatulong yung rule ng impeachment court na bawal yung i-discuss ito outside, yung sub judice issue. Dahil ang dami na pong court-like restrictions na imposed to begin with sa korte natin, sa impeachment court rather, sa Senado natin. And yun nga po, naitutulak niya na parang court process ito. Kahit actually public process ito, it is important to draw the public in, involve the public in the conversations that are ongoing. So yung rule po na yun, yung pinaka-kinalulungkot ko nga po ay hindi po pumayag yung Senado na hayaan yung lawyers na parang magbigay ng opening statement kada testigo. Kasi honestly, baka mas malinaw para sa atin lahat. No? Kung para saan ba yung testimonya na iyon. Instead, dumadaan tayo dun sa mas technical na purposes na yung maririnig nyo every time nagsisimula yung isang testigo. But that said, napagkasunduan po yan na sa Rule 18 talaga ng Senado na bawal mag-discuss yung lawyers outside, lalo na on the merits of the case. Now, medyo on the fence po ako kung na-violate po yung Rule 18 na iyon based sa statement ni Attorney Virgil. Kasi objectively po, hindi naman po siya on the merits of the case. But mahirap din po i-deny na yung kaso po mismo yung nag-nudge or yun po yung konteksto. Kasi napakita naman po ng depensa yung parang timeline, yung resibo ng timestamps nila. So, in the final analysis po, marami pong pwedeng gawin ng prosecution at yung depensa para iwasan na ito mangyari ulit. Siguro po, panahon na talaga mag-decide ng spokesperson na hindi po galing sa defense and prosecution teams, na hindi po nag-a-appear doon. Kasi ang sub judice naman po sa Rule 18 ng Senado, binabind lamang po yung mga abogado nila. And that way, makaka-communicate better
yung mga abogado to the public or yung spokespersons to the public habang yung mga abogado nakafocus doon sa kaso. So hindi naman po imposible yun. Baka yun po yung easiest way out. Kasi honestly po, every time na distract tayo dito sa impeachment, doon sa mga away ng mga abogado, puntos po yun laban sa accountability. Kasi ang pinag-uusapan natin bigla ay yung mga personalidad ng mga abogado na involved sa kaso. Instead of yung mas malaking issue na guilty or not guilty ba si VP Sara para dito sa mga offenses na ito. So yung distraction po niya hindi siya nakakatulong doon sa larger public conversation kung saan traditionally kung ano yung naging impeachment sa atin. Last two questions, Attorney. The first one is still about the confidential funds. Ngayon na muling naglabas ng subpoena ang impeachment court para sa mga dating special disbursing officers ng OVP at DepEd na sina Jean Acosta at Mr. Fajarda, gaano ko kahalaga ang magiging testimonya nila? Well, napakahalaga po, no? Itatali natin to dun sa sinabi ko kanina na yung COA report, hindi pa kasi siya pinal. So, kailangan politically maghanap ng ibang ebidensya yung prosecution para mapakita na kahit hindi pa final yung COA audit report, consistent yun sa mga actually nangyari. So, yung special disbursing officers po, yung SDOs, sila mismo yung inaatasan doon sa memorandum circular na maglalabas ng pera mismo doon sa recipient. So kung may hindi nga po talaga nabigyan or kung paano po pinamigay, kung bulto-bulto po yung amounts na ibinigay na lang sa isang opisyal, bahagi po yun sa naratibo ng prosecution na baka hindi maingat yung paghahawak doon sa public fund. Now that said, hindi ko po kasi alam yung political positioning nila ni yung SDOs na tatawagin next week. That said, ibig sabihin hindi ko po alam kung nasa side pa rin po sila ng VP or and allied with the Vice President or hindi na po. In which case, kung allied pa rin po sila, then baka makakita tayo next week nung tinatawag natin na hostile witness. So iba po yung pagtatanong sa isang hostile witness dahil yung testigo na iyon, kaalyado yung interest niya doon sa interest nung kung sino yung nagpe-testify siya against. So next week, no, baka makakita tayo nung exception doon sa sinabi natin kanina na leading questions hindi pwede sa direct. Isa pong exception doon ay pag-hostile witness. So baka makakita po kayo ng kaso na puro leading questions lang ang tinatanong ng prosecutor doon sa special disbursing officers. Okay. At kunin ko lang din ng inyong opinion doon sa pagsampa ng reklamo ng DOJ ng grave threats laban sa VP sa QCRTC. Hindi ba redundant na ito habang may trial na ginaganap sa Senado? Well, definitely hindi po redundant. Kasi ang kaso po doon sa DOJ ay kung pwede po ultimately, ang itatanong po doon ay dapat po bang criminally liable si VP Duterte para doon sa mga binanggit niya sa Zoom press conference among other places. Ibig sabihin po noon, ang ultimate na resulta po na yun, kung tumawid po siya from the prosecutor all the way to the court, ay kulong. No? Criminal offense po kasi. Yun po talaga yung resulta nun. Yung impeachment, iba po. No? Impeachment, tinatanong lang natin yung public office holding niya. Dapat pa ba siyang hawakan or dapat pa ba niyang hawakan yung pwesto niya? So magkaibang issue po yung involved and therefore wala pong overlap yan. Kahit na they involve the same matter or they involve the same thing. Siguro po, yung caveat lang, and maidagdag ko lang, no, wala po kasi tayong vice presidential immunity, at least by consensus, sa sistema natin. So kahit impeachable officer po kayo, pwede po kayo makasuhan ng kasong kriminal. Presidente lang po ang immune from suit habang nakaupo siya sa ating sistema. But all of that said, syempre may political aspect yung pagpa-file ng kaso in the sense na paano niya maapektuhan yung impeachment. And siguro, while trabaho ng DOJ na mag-prosecute talaga ng kaso, kung sa palagay nila ay mayroon namang ebidensya para din sa grave threats, kailangan din i-consider ng prosecution mostly kung paano na maapektuhan yung impeachment. Kasi baka mag-feed yun doon sa narrative na nakikita natin kahapon sa cross-examination na pinagtutulungan ng gobyerno si VP Sara. Na parang lahat na lang ng aspeto ng gobyerno parang nakatuon na doon sa pagpapahirap sa kanya. So, that's not necessarily true, but certainly yun po yung naratibo na tinutulak ng depensa kasi at the moment. Standby lang din dahil ngayong nalinawan na tayo sa isyong ito. Alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman kung sapat na ba ang ebidensya na ginamit ang confidential funds sa mga Christmas party para patunayan ang misuse of confidential funds. Nang tanungin namin online, ang sabi nila,
Sabi ni Bingbong Rama Padilla, if you understand what misuse means, most of the liquidations of ARs without any supporting documents show that the CF was misused. Sabi naman ni Zaldi Mondeharchua, depende sa objective of the operation. Pag ang purpose is for surveillance, then sa palagay ko, pwede. Sabi ni Jose Angcosuelo, hindi kasi ginastos, hindi impeachable yan. Kung binulsa, baka impeachable. Sabi naman ni Henry Imson, CF as Christmas fund for the Christmas party. Sabi ni Paul Richard Catilo, una, mali pag ginamit. Or una, mali pag pinagamitan. Second, ginamit nga ba talaga? Alright. Dean, ano pong thoughts ninyo doon sa mga nasabi ng ating mga viewers? Kanina na-discuss nyo na po na kumbaga hindi ito pwede talaga CF para sa Christmas fund. Gagamitin ito para sa kumbaga ibang dahilan. Actually, comforting siya kasi komplikado po itong matters na ito. No? Government audit, hindi po lahat ng abogado dumadaan through it. Hindi po lahat ng abogado na-expose to it. And certainly not even all government officials or government public officers dumadaan through it. So the fact na nadadigest, naiintindihan yung basic concepts ng mamamayan, maganda po yun. And yun po actually yung beauty ng impeachment, yung drawing the public into very important conversations about very important pressing matters sa gobyerno natin. And I think yung tema ko kasi ngayon ay, responsibility over public funds. So, itong pera na ito for a country na madaming utang, parang paano ba siya ginagastos ng gobyerno? So maganda po siya na teaching opportunity, learning opportunity, or discussion opportunity para sa publiko. Pero nakita niyo rin yung sinasabi ko kanina na hindi po kasi for most people, yung makapagdidikta lang talaga sa kanila na impeachable itong offense na ito ay hindi lang yung hindi na gamit yung pera ng tama, but napunta siya sa bulsa ng isang particular na person. And to a certain extent, kahit unfair po yun for the prosecution kasi hindi naman yun yung test talaga for this ground, baka kailangan po nila magpakita ng compelling na ebidensya to suggest na mayroon nga po talagang personal na kinabang doon sa CF, sa confidential funds. Maraming salamat po sa paglilinaw at sa inyong oras. Until next time, Associate Dean ng UP College of Law, Attorney Paulo Tamase. Thank you and good morning, sir. Maraming salamat din.